Sa Hilagang Tanzania, kung saan ang Great Rift Valley ay humihiwa sa lupa sa loob ng mahigit 65 milyong taon, mayroong isang pangkat ng tao na naniniwalang dumating sila sa mundo sa pamamagitan ng pagpulasit sa liig ng isang girafa. Ang mga Hadzabe ay naninirahan sa mismong tanawing ito sa loob ng 50,000 taon, nangangaso ng eksakto kung paano ginagawa ng kanilang mga ninuno noong ang mga unang modernong tao ay nagsisimulang kumalat sa planeta. Ngayon, mayroon na lamang natitirang 300 hanggang 350 tao na namumuhay sa sinaunang paraang ito. At kapag ang isa sa mga mangangasong ito ay nakatumba ng isang girafang Aprikano, isang pambihirang bagay ang nangyayari, ang buong komunidad ay iniiwan ang kanilang kampo at lumilipat kung saan bumagsak ang hayop. Kung ikaw ay mahilig sa mga mailap na hayop at mga tunay na dokumentaryo, huwag umalis sa videong ito. Panoorin hanggang sa huli, mag-subscribe na sa channel at magkomento kung saan mo ito pinapanood. Ang unang bagay na kailangan mong maunawaan tungkol sa mga Hadzabe ay hindi sila nabubuhay sa nakaraan. Sila ay nabubuhay sa isang kasalukuyang nagpapatuloy na hindi kailanman nagbago. Habang ang mga sibilisasyon ay isinisilang at namamatay sa paligid ng Mediteraneo, habang ang mga imperyo ay nagtatayo ng mga piramid at katedral, habang ang sangkatauhan ay nag-imbento ng agrikultura, pagsulat, gulong, pulbura at cellphone, ang mga Hadzabe ay nagpatuloy sa paggawa ng eksakto kung ano ang lagi nilang ginagawa. Nangangaso. Nangungulekta. Gumagalaw sa savanna ayon sa idinidikta ng mga panahon. Umiiral sa napaka-perpektong armonya sa kanilang kapaligiran na ang kanilang pasalitang kasaysayan ay hindi nagtatala ng kahit isang yugto ng gutom. Wala. Sa loob ng 50,000 taon. Isipin mo iyan sandali. Habang inililibing ng Europa noong Edad Medya ang milyon-milyong patay dahil sa Black Death, habang ang imperial na China ay humaharap sa mga tagtuyot na lumipol sa buong mga lalawigan, habang ang mga sibilisasyong Amerikano ay gumuho, ang mga Hadzabe ay nagpatuloy lamang sa paghahanap ng pagkain. Araw-araw. Sa loob ng 500 magkakasunod na siglo, naninirahan sila sa mga pampang ng lawa ng Eyasi, isang katawan ng tubig na maalat at mababaw na umaabot sa halos 80 kilometro ang haba at 14 na kilometro ang average na lapad sa ilalim ng Great Rift Valley sa Hilagang Tanzania. Ang lawa ay nasa mahigit 1,030 metro sa itaas ng antas ng dagat, nakaposisyon sa base ng plateau ng Serengeti, mga 75 kilometro sa timog kanluran ng sikat na crater ng Ngorongoro, at 100 kilometro sa timog ng pambansang parke ng Serengeti. Ang tanawin sa paligid ay pinaghalong mga bukas na savanna, mga kakahuyan ng akasya na pinilipit ng hangin at walang awang araw, at mga naglalakihang baobab na maaaring mabuhay ng mahigit 2,000 taon at umabot sa mga katawan na may monumentong kabilugan. Ang mga palmerang daum ay tumutubo sa kahabaan ng mga pampang ng lawa, lumilikha ng mga kakahuyan na tila tropikal sa kaibahan ng nakapalibot na katuyuan. Ang mga halaman ay pinangungunahan ng mga species na hiyang sa tagtuyot, Acacia tortilis, Acacia mellifera, Commiphora africana. Ang mga matinik na palumpong ay bumubuo ng makakapal na kakahuyan sa ilang lugar, habang ang iba ay ganap na bukas, ang mga ginintuang damo ay humahampas sa ilalim ng mainit na hangin. Ang temperatura ay halos palaging nakapapaso. Ang lambak ay tumatanggap lamang ng 5 hanggang 600 milimetro ng ulan bawat taon, na nakatuon sa dalawang panahon, ang mahabang tag-ulan mula Marso hanggang Mayo at ang maikling tag-ulan mula Nobyembre hanggang Disyembre. Ang natitirang bahagi ng taon ay tuyo. Brutal na tuyo. Sa panahon ng pinahabang tagtuyot, na mula Hunyo hanggang Oktubre, ang pagsingaw ay higit na nangingibabaw kaysa sa pag-ulan. Ang mga bahagi ng lawa ay naglalaho na lamang, nagiging mga kapatagan ng puti at kumikinang na asin kung saan posible ang maglakad mula sa isang pampang patungo sa isa pa. Sa panahong ito nagtitipon ang mga hayop sa paligid ng ilang mapagkukunan ng tubig na nananatili. Mga bukal na bumubukal mula sa mga mabatong dalisdis. Mga lawalawaan na nabubuo sa mga natural na lubak ng lupa. Mga bahagi ng ilog Sibiti na mayroon pa ring daloy. Ang mga mailap na hayop ay nagtatagpo sa mga puntong ito tulad ng mga peregrino sa isang santuaryo. At sa mismong panahong ito naglalagay ang mga mangangasong Hadzabe ng kanilang mga tambang para sa malaking girafang Aprikano. Isaalang-alang ang hamon na kinakatawan nito. Ang isang adultong girafa ay maaaring sumukat sa pagitan ng 4 na metro at 30 sentimetro hanggang 5 metro at 70 sentimetro ang taas.
Ang record na naitala para sa isang lalaki ay halos 6 na metro, sapat ang taas upang tumingin sa ibabaw ng isang gusaling may 2 palapag. Ang average na timbang ng isang adultong lalaki ay 1,172 kilo, katumbas ng humigit kumulang 2 matitipunong kabayong panghila. Ang mga babae ay mas maliit, tumitimbang ng average na 828 kilo, ngunit kumakatawan pa rin sa isang pambihirang dami ng karne at yaman. Ang balat ng hayop ay maaaring umabot sa 20 mm ang kapal sa ilang bahagi ng katawan, katumbas ng 2 barya na pinagpatong. Ito ay isang natural na baluti na nag-evolve sa loob ng milyon-milyong taon upang protektahan laban sa mga mandaragit, tinik at mga parasito. Ang mga katangi-tanging batik ay hindi lamang pampalamuti, ang bawat pattern ay natatangi tulad ng fingerprint ng tao. At ang kulay ay tumutulong sa pag-regulate ng temperatura ng katawan at pag-camouflage sa hayop sa gitna ng mga anino ng mga akasya. Ang mga binti ng isang girafa ay mga nakamamatay na sandata. Ang isang sipa ay maaaring makabuo ng sapat na lakas upang durugin ang bungo ng isang adultong leon o baliin ang kanyang gulugod ng agaran. Ang mga leon ang tanging natural na mandaragit na kumakatawan sa tunay na banta para sa mga adultong girafa. At gayunpaman, ang mga pag-atake ay madalas na nagtatapos sa pagkamatay o malubhang pinsala ng mandaragit. Ang kuko ng isang adultong girafa ay humigit kumulang kasing laki ng isang pinggan, isang matigas na ibabaw at matalas sa mga gilid na kayang magdulot ng mapangwasak na pinsala. Ang puso ng hayop ay isang pambihirang makina ng biological engineering. Tumitimbang ito ng halos 10 kilo, humigit kumulang kasing laki ng isang basketball, at may sukat na halos 60 sentimetro ang haba. Kailangan itong magbomba ng dugo sa presyon na humigit kumulang 2 beses na mas mataas kaysa sa anumang iba pang malaking mamalya upang maipadala ang oksiheno hanggang sa utak na nakaposisyon sa taas na ilang metro sa dulo ng leeg. Isang komplikadong sistema ng regulasyon ng presyon na tinatawag na rite mirabile ang humahadlang sa labis na dugo na bumaha sa utak kapag ibinababa ng girafa ang kanyang ulo upang uminom ng tubig. At ang mga mata. Nakaposisyon sa mga gilid ng ulo, sa itaas ng leeg na nagsisilbing isang naglalakad na tor ng obserbasyon, ang mga nakausling mata ng isang girafa ay nakakakita ng mga mandaragit na papalapit mula sa layong ilang kilometro sa lahat ng direksyon. Ang paningin ay dinaragdagan ng napakatalas na pandinig at pangamoy. Anumang kahina-hinalang galaw, anumang tunog na hindi karaniwan, anumang amoy ng mandaragit na dala ng hangin, at ang girafa ay alerto na, handang tumakas sa bilis na hanggang 56 na kilometro bawat oras. Ngayon ay isipin ang mga ngasong hadzabe. Siya ay may katamtamang taas na 1 metro at 60 sentimetro. Tumitimbang ng marahil 55 kilo, na may payat at maskuladong pangangatawan ng isang taong naglalakad ng 15,000 hakbang bawat araw simula ng matutong lumakad. Ang kanyang katawan ay nagpapakita ng mga marka ng buong buhay sa masukal na Aprika, mga sugat mula sa pangangaso, mula sa kagat ng ahas, mula sa mga tinik at alakdan, mula sa pagkahulog sa mga baobab habang nangungulekta ng pulot, marahil pati na rin mula sa pakikipagtagpo sa isang leopardo. Ang kanyang tanging sandata ay isang busog na gawa sa kahoy na may taas na halos 2 metro, gawa sa matigas at nababaluktot na kahoy, na napakalakas kaya nangangailangan ito ng lakas na humigit kumulang 311 newtons upang mahila ng buo. Ito ay katumbas ng halos 70% ng timbang ng katawan ng mismong mamamana. Ang mga batang hadzabe ay tumatanggap ng kanilang mga unang busog sa edad na 3 at ginugugol ang buong buhay sa pagperpekto ng kanilang teknika. Nagsasanay araw-araw hanggang sa ang galaw ay maging kasing natural ng paghinga. Ang mga palaso ay gawa sa kamay mula sa kahoy na kumboroko, nilagyan ng mga balahibo ng guinea fowl para sa katatagan sa paglipad. Ang mga dulo na metal ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa mga panday ng kalapit na tribong Datoga, hinulma ng malamig mula sa mga pako ng konstruksyon o iba pang piraso ng metal na magagamit. Ang mga palaso ay naglalakbay sa bilis na halos 45 metro bawat segundo, na may tinatayang kinetic energy na humigit kumulang 37 joules. Ngunit ang mga ngaso ay kailangang lumapit ng hindi hihigit sa 25 hanggang 50 metro mula sa hayop upang magkaroon ng anumang pagkakataon ng epektibong pagtama. 50 metro mula sa isang girafa na may panoramic vision na 360 degree, matalas na pandinig at pangamoy na kayang makadetect ng presensya ng tao sa layong ilang kilometro. Isa laban sa isa, sa bukas na parang, ito ay pagpapakamatay.
Ngunit ang mga hadzabe ay hindi nangangaso ng mga girafa ng biglaan. Hindi nila hinahabol ang hayop sa savanna. Hindi nila sinusubukang palibutan ito bilang isang grupo. Hindi sila gumagamit ng mga mekanikal na bitag o mga hukay. Ginagawa nilang isang tahimik at nakamamatay na tambang ang mismong tanawin. Sa panahon ng tagtuyot, kapag ang tubig ay nagiging madalang at ang mga hayop ay walang mapagpipilian kundi bisitahin ang ilang bukal na natitira, alam ng mga hadzabe ang bawat balon, bawat bukal, bawat lubak kung saan nananatili ang kahalumigmigan kahit na ang lahat sa paligid ay tuyot na. Alam nila ang mga lugar na ito sa loob ng hindi mabilang na henerasyon. Ang kanilang mga lolo ay nangaso doon. Ang mga lolo ng kanilang mga lolo rin. At ang mga ninuno bago sila, bumabalik sa panahon na hindi pa naabot ng mismong nasusulat na kasaysayan. Ang kaalaman ay ipinasa mula sa ama patungo sa anak sa loob ng libu-libong taon, na nakakode sa isang wika na hindi katulad ng anumang iba pa sa daigdig. Ang Hadzan ang tinatawag ng mga linguist na isang isolated language. Sa loob ng mga dekada, sinubukan ng mga mananaliksik na i-classify ito kasama ng mga wikang Khoisan ng Timog Aprika dahil parehong gumagamit ng mga tunog na click. Ngunit ang mas detalyadong pagsusuri ay nagpakita na walang tunay na pagkakamag-anak. Ang Hadzan ay lumitaw at nag-evolve ng ganap na independyente sa anumang iba pang kilalang pamilya ng wika. Ito ay posibleng isa sa mga pinakalumang wika na sinasalita pa rin ng mga tao sa planeta. Naglalaman ito ng mga tunog na click at mga estalong gutural na tila imposible para sa sinumang hindi lumaking nagsasalita nito. Wala itong sistema ng pagsulat. Umiiral lamang ito sa pasalitang tradisyon na ipinapasa sa bawat henerasyon sa pamamagitan ng mga kwento, awit at usapan sa paligid ng mga siga. Humigit kumulang 800 tao pa ang matatas na nagsasalita nito, karamihan ay mga matatanda. Ang mga kabataan ay unti-unting lumilipat sa Swahili, ang lingua franca ng Silangang Aprika. At bahagi ng sinaunang bokabularyong ito ay nakatuon lamang sa pangangaso, dose-dosenang iba't ibang salita upang ilarawan ang mga patay na hayop sa iba't ibang estado, kondisyon ng huli, uri ng lupain, gawi sa pagtakas, kalidad ng karne. Isang katumpakang pangwika na isinilang mula sa 50,000 taon ng pagmamasid, pagsubaybay, pagpatay, pagligtas. Kapag ang isang mangangaso ay nagpasyang maglagay ng tambang para sa malaking huli, una niyang tinutukoy ang perpektong lokasyon. Tinatawag ng mga hadzabe ang mga posisyong ito ng tambang na salameda. Maaaring ito ay isang natural na mapagkukunan ng tubig na nananatili kahit sa pinakamalalang tagtuyot. Maaaring ito ay isang kumpol ng mga baobab na may hinog na bunga, dahil ang mga punong ito ay maaaring mamunga sa loob ng hanggang 5 magkakasunod na buwan at umaakit ng iba't ibang hayop. Maaaring ito ay isang konsentrasyon ng mga bahay-anay na umaakit ng mga anteater at iba pang mamalya. Maaaring ito ay isang kumpol ng mga batang bunga ng akasya. Pinag-aaralan ng mga ngaso ang lupain nang may atensyon ng isang taong natutong magbasa ng tanawin bago pa natutong magsalita. Pinagmamasdan ang mga pattern ng galaw ng mga hayop sa loob ng maraming araw. Napapansin kung aling mga landas ang mas madalas gamitin, kung saan ang mga halaman ay kamakailang nayurakan, kung saan may mga sariwang dumi. Sinusuri ang nangingibabaw na direksyon ng hangin sa partikular na lugar na iyon, dahil ang isang bugso ng hangin na nagdadala ng kanyang amoy sa maling direksyon ay maaaring sumira sa mga araw ng paghahanda sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay itinayo niya ang taguan. Karaniwan itong isang simpleng istruktura, halos primitibo sa kanyang functional na kagandahan, mga sangang pinag-intertwine na bumubuo ng isang mababang harang, tuyong damo na tumatakip sa mga butas, mga dahon at dumi mula sa mismong kapaligiran na nagbabalakayo sa anumang tuwid na linya na maaaring magbunyag ng presensya ng tao. Ang materyales ay kinokolekta mula sa malapit upang walang pagkakaiba sa kulay o texture. Ang taguan ay kailangang magmukhang isa lamang palumpong sa gitna ng marami pang iba sa tanawing Aprikano. Ang mga ngaso ay kailangang maging ganap na hindi nakikita. At higit na mahalaga, ganap na walang amoy. Ang mga girafa ay may napakatalas na pang-amoy. Anumang amoy ng tao na dala ng hangin, kahit sa malalayong distansya, ay magpapabago sa ruta ng hayop. Ang mga ngasong hadzabe ay umiiwas sa paggamit ng anumang mabangong sangkap. Ang ilan ay nagpapahid ng putik o abo upang itago ang natural na amoy ng katawan. Ang posisyon ng taguan kaugnay ng nangingibabaw na hangin ay kinakalkula ng may ganap na katumpakan. Ang paghihintay ay nagsisimula sa dapit hapon. Ang araw ay lumulubog sa likod ng kanlurang escarpment ng Rift Valley,
ang mga bangin na halos 1,000 metro ang taas na bumubuo sa timog silangang hangganan ng Serengeti. Ang langit ay nagiging isang pagsabog ng mga imposibleng kulay, matinding kahel, pulang dugo, malalim na lila, mga kulay ng rosas na tila ipininta ng ilang banal na artista. Ang mga temperatura, na sa araw ay maaaring lumampas sa 40 degrees Celsius, ay nagsisimulang bumagsak ng mabilis. Ang mga unang hayop sa gabi ay nagsisimulang gumalaw. Ang mga hiyena ay tumatawag sa malayo sa kanilang mga katangi-tanging tili. Ang mga tsakal ay tumatahol. Ang mga kwago ay nagsisimula ng kanilang pangangaso. Ang mga ngaso ay nananatiling hindi gumagalaw. Mas gusto niya ang mga gabi ng kabilugan ng buwan. Ang mga siyentipikong pananaliksik tungkol sa mga hunter-gatherers ay natuklasan na ang pangangaso sa gabi sa pamamagitan ng tambang sa gitna ng mga hadzabe ay mahigit 3 beses na mas produktibo kaysa sa anumang iba pang paraan ng pangangaso. Ang dahilan ay napakasimple. Ang pilak na liwanag ng buwan ay nagpapahintulot sa mga ngaso na makita ang mga hayop na lumalapit sa tubig habang siya mismo ay nananatiling nakalubog sa makakapal na anino ng taguan. Ang mga hayop na sanay gumalaw sa gabi kapag ang mga mandaragit tulad ng mga leon ay aktibo rin, ay nagpapanatili ng pag-ingat ngunit bahagyang ibinababa ang depensa malapit sa mga kilalang mapagkukunan ng tubig. Sa huling bahagi ng tagtuyot, halos 60% ng lahat ng malalaking huli na nakukuha ng mga hadzabe ay nagmumula sa mga tambang sa gabi sa mga salameda na madiskarteng nakaposisyon. Halos kalahati ng lahat ng malalaking huli sa buong taon ay nakukuha sa pamamagitan ng sinaunang teknik na ito, na pinino sa loob ng libu-libong henerasyon ng tao. Ang mga oras ay mabagal na lumilipas. Ang mga ngaso ay nananatili sa posisyon, ang mga kalamnan ay relax ngunit handa para sa agarang aksyon, ang paghinga ay mabagal at kontrolado. 1 oras. 2 oras. 3 oras. Minsan ang buong gabi. Ang lamig ng madaling araw sa Aprika ay unti-unting nararamdaman, ngunit hindi siya maaaring gumalaw upang magpainit. Anumang ingay, anumang bigla ang galaw, at ang mga araw ng paghahanda ay masasayang ng lubusan. Madalas ang paghihintay ay walang saysay. Ang mga hayop ay hindi lumilitaw o lumilitaw ngunit nakakadetect ng mali at tumatakas bago pumasok sa abot ng busog. Ang mga ngaso ay bumabalik sa kampo na walang dala sa bukang liwayway, natutulog ng ilang oras, at bumabalik sa susunod na gabi. At sa susunod pa. At sa susunod. Ang pagtitiyaga ay isang bertud na nililinang ng mga hadzabe simula pagkabata. Ngunit kapag ang isang girafa ay sa wakas ay lumapit sa tubig sa partikular na gabing iyon, ibinabaluktot ang napakalaking lieg sa isang vulnerableng posisyon upang maabot ang ibabaw ng likido. Ang mga ngaso na naghintay ng maraming oras ay ganap ng handa. Ang kanyang busog ay nakahila hanggang sa limitasyon, ang mga kalamnan ng braso at likod ay sumusuporta sa 311 newtons ng tensyon nang may kadalian ng isang taong gumawa nito ng libu-libong beses simula pagkabata. Ang palaso ay nakakabit ng perpekto, ang balahibo ng Guinea fowl ay nagpapanatili ng katatagan ng katawan na gawa sa kahoy na kumboroko. Ang dulo na metal ay bahagyang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito ordinaryong palaso. Ilang araw bago ang pangangaso, inihanda ng hadzabe ang lason na nagbibigay ng malaking pagkakaiba. Ang pinakatradisyonal at pinakagamit ay nagmumula sa desert rose, isang makatas na halaman na may pangagham na pangalang adenium obesum na kilala ng mga hadzabe bilang panjuko. Ito ay isang pambihirang halaman, bulbos at namamagang katawan upang mag-imbak ng tubig sa tuyong kapaligiran, makinis at kumikinang na balat, mga kapansin-pansing bulaklak na kulay rosas o pula na tila halos artipisyal sa kanilang kagandahan. Ang lahat ng bahagi ng halaman ay lubhang nakakalason. Tumutubo ito sa ilang partikular na lugar sa rehiyon ng Hadzabe. Ang pangunahing mapagkukunan ay nasa isang isla sa timog silangang pampang ng lawa ng Iyasi, kung saan ang mga partikular na kondisyon ng lupa at kahalumigmigan ay nagpapahintulot sa mga succulents na umunlad. Ang mga ngaso ay pana-panahong naglalakbay doon, minsan ay naglalakad ng maraming araw, partikular na upang anihin ang hilaw na materyales na gagawin nilang nakamamatay na sandata. Ang proseso ng pagkuha ay matrabaho at nangangailangan ng tumpak na kaalaman na ipinasa sa bawat henerasyon. Una, pinuputol ng mga ngaso ang mga sanga ng halaman o dinudurog ang laman na nakakabit pa sa katawan. Ang ilan ay gumagamit ng dulo ng kahoy ng kanilang palakol, na tinanggal ang talim na metal, bilang pansamantalang pambayo.
Ang halaman ay paulit-ulit na binabayo hanggang sa maging isang mahiblang masa na ganap na babad sa maputing gatas na dagta. Ang katas ay maingat na pinipiga sa isang lalagyan. Madalas, ito ay ang parehong kaldero sa kusina na ginagamit ng pamilya sa paghahanda ng pang-araw-araw na pagkain. Walang mahigpit na paghihiwalay sa pagitan ng mga kagamitang pambahay at mga tuol sa pangangaso sa buhay ng Hadzabe. Ang likidong nakuha ay isinasalang sa apoy at dahan-dahang pinapakuluan, nang may pagtitiyaga, hanggang sa ang lahat ng tubig ay ganap na sumingaw, na nag-iwan lamang ng isang itim, malapot at madikit na sangkap na parang alkitran. Pagkatapos maluto, ang kaldero ay hinuhugasan ng husto gamit ang malinis na tubig. Ang isa sa mga kababaihan sa kampo ay sinusubukan ito gamit ang dulo ng dila. Kung mayroon pa ring mapait na lasa, ang paghuhugas ay nagpapatuloy hanggang sa mawala ito. Kapag ang pait ay ganap nang nawala, ang kaldero ay muling ginagamit ng normal sa pagluluto ng pagkain. Ito ay isang pagiging praktikal na maaaring tila nakababahala para sa modernong sensibilidad, ngunit gumagana ng perpekto sa loob ng libu-libong taon nang walang insidente. Ang masa ng itim na lason ay hinuhulma na parang luwad at maaaring dalhin sa anyo ng bola sa loob ng mga linggo o buwan nang hindi nawawala ang lakas. Kapag ang mga ngaso ay handa na itong gamitin, naghahalo siya ng kaunting dami nito sa laway sa isang bao ng mollusk at direktang ipinapahid ang peste sa ibaba ng dulo na metal ng palaso. Binabalot ito ng manipis na piraso na mahigpit na dumidikit sa kahoy. May iba pang uri ng lason na ginagamit ang mga Hadzabe. Ang pangalawang pinakakaraniwan ay nagmumula sa Strophanthus emini, isang gumagapang na halaman na tumutubo sa mga maburol na lugar ng teritoryo ng Hadzabe. Tinatawag ito ng mga Hadzabe na shanjoko. Ang lason na nakuha mula sa mga buto nito ay kulay kape at itinuturing na mas malakas pa. Ang ikatlong uri, na tinatawag na kaalik-asi, ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa mga kalapit na tribo, dahil ang pinagmulang halaman ay hindi tumutubo sa teritoryo ng Hadzabe. Ang lahat ng tatlong uri ay gumagana sa parehong mapangwasak na biochemical principle, naglalaman sila ng cardiac glycosides. Ito ay mga chemical compounds na direktang nakikialam sa paggana ng kalamnan ng puso. Kapag pumasok sila sa daloy ng dugo sa pamamagitan ng isang sugat, hinahadlangan nila ang puso na mag-relax sa pagitan ng mga contraction. Ang kalamnan ay tumitigil sa estado ng permanenteng systole. Ang puso ay hindi na makapagbomba ng dugo sa mga mahahalagang organo. Sa mga tao, ang kamatayan ay nangyayari sa loob ng halos 15 minuto. Sa mga hayop na may katamtamang laki, ang average na oras ay 20 minuto. Sa isang girafa na mahigit 1,000 kilo, maaari itong tumagal ng mas matagal. Ang sugatang hayop ay maaaring tumakbo ng daan-daang metro hanggang kilometro. Maaari pang ang magmukhang, sa mga unang sandali matapos tamaan, na ang palaso ay hindi nagdulot ng anumang makabuluhang pinsala. Ngunit alam ng mga ngaso. Nakita niya ng eksakto kung saan pumasok ang palaso. Narinig niya ang katangi-tanging tunog ng dulo na tumatagos sa buhay na laman. Napansin niya ang instinktibong reaksyon ng hayop, ang pagtalon sa gulat, ang pagtaka sa isang partikular na direksyon. Ngayon ay nagsisimula ang ikalawang yugto ng pangangaso, na nangangailangan ng kasing husay na kasanayan tulad ng una. Ang pagsubaybay. Ang mga unang palatandaan ng pagkalason ay lumilitaw sa loob ng ilang minuto. Ang hayop ay nagsisimulang maglaway ng labis, ang laway ay bumubula sa mga gilid ng bibig habang ang mga glycosides ay nagsisimulang makaapekto sa nervous system. Pagkatapos ay darating ang pagsusuka at pagtata, habang ang digestive system ay marahas na nagre-react sa mga nakakalason na compound. Ang girafa ay unti-unting nanghihina, nagiging matamlay, hindi matatag sa mga naglalakihang binti na dati ay sumusuporta rito ng may gayong kagandahan at kapangyarihan. Sinusundan ng Hadzabe ang sugatang girafa nang may pagtitiyaga ng isang taong alam na ang oras ay nasa kanyang panig na ngayon. Binabasa niya ang mga palatandaan sa lupa tulad ng pagbabasa mo ng isang libro sa iyong sariling wika. Ang mas malalim na mga baka sa isang panig ay nagpapahiwatig na ang hayop ay gumigiray, inililipat ang timbang ng hindi pantay. Ang mga bali na sanga sa partikular na taas ay nagbubunyag kung saan ito dumaan. Ang mga dahon na nabunot ay nagpapakita kung saan ang hayop ay natisod at desperadong naghanap ng suporta. Ang mga patak ng dugo ay nagpapadilim sa tuyong lupa, minamarkahan ang landas tulad ng mga mumo ng tinapay sa isang kagubatan ng mga fairy tale. Sa huli, ang girafa ay bumabagsak. Ito ay isang kakaibang sandali, halos anticlimactic pagkatapos ng lahat ng tensyon.
Ang pinakamalaking buhay na hayop sa lupa, ang higanting iyon na may imposibleng lieg na sa buong buhay nito ay tumingin sa mundo mula sa itaas, ay bumabagsak na lamang. Ang mga binti ay bumibigay sa ilalim ng timbang ng katawan. Ang katawan ay tumatagilid. Ang lieg ay nababaluktot sa isang hindi natural na anggulo. Ang ulo ay tumatama sa lupa ng may mapurol na epekto na umaalingaw-ngaw sa tahimik na savanna. Kapag nangyari ito, ang mga ngaso ay hindi tumatakbo patungo rito ng mag-isa. Walang individual na pagdiriwang. Walang sigaw ng tagumpay. Ang susunod na mangyayari ay nagbibigay kahulugan sa kultura ng Hadzabe sa isang malalim at natatanging paraan. Ang mga ngaso ay bumabalik sa kampo. Ang paglalakad ay maaaring tumagal ng ilang oras, depende sa kung gaano kalayo ang itinakbo ng girafa bago tuluyang bumagsak. Dumating siya karaniwan sa bukang liwayway, pagod ngunit kontrolado. Ang kampo ay gising na, ang mga siga ay muling pinapaapoy gamit ang mga baga na pinangalagaan sa magdamag, ang mga bata ay nag-uunat at naghihikab. Ang mga kababaihan ay naghahanda ng mga basket na yari sa dayami para sa pangongolekta sa araw na iyon. Ang mga kalalakihan ay sinusuri ang kanilang mga busog at palaso. Ang tipikal na kampo ay isang koleksyon ng marahil kalahating dosenang mga kubo na gawa sa mga sangang binaluktot at pinag-intertwine na natatakpan ng ginintuang tuyong damo. Ito ay mga estruktura na maaaring itayo sa loob ng mas mababa sa 2 oras at iwanan ng walang anumang pagsisisi. Humigit kumulang 20 hanggang 30 tao ang naninirahan doon, mga pamilyang nukleyar, mga iginagalang na matatanda, mga bata sa lahat ng edad na tumatakbo sa pagitan ng mga kubo. Walang pinuno, walang formal na leader, walang nakikitang herarkiya. Ang mga desisyon ay ginagawa sa pamamagitan ng impormal na konsensus sa pamamagitan ng mga usapan. Inaanunsyo ng mga ngaso ang huli. At pagkatapos ay isang pambihirang bagay ang nangyayari. Ang lahat ay humihinto sa kanilang ginagawa. Ganap na lahat. Ang mga kababaihan na naghahanda na para maghukay ng mga lamang ugat sa malalayong bukid. Ang mga kalalakihan na nag-aayos ng mga palaso o nagpapahinga sa anino. Ang mga bata na naglalaro sa pagitan ng mga kubo. Ang mga matatanda na nagpapainit ng kanilang mga buto sa araw ng umaga. Lahat. Dahil ang isang girafa ay masyadong malaki upang dalhin sa kampo. Kaya ang kampo ang pupunta sa girafa. Sa loob ng mas mababa sa 2 oras, ganap na binabaklas ng mga Hadzabe ang kanilang mga buhay. Ang mga kubo na gawa sa sanga ay iniiwan o mabilis na binabaklas upang mapakinabangan ang mga materyales. Ang mga personal na gamit, nakasya sa isang kumot na yari sa balat ng hayop, ay ibinabalot at isinasakay sa mga balikat. Ano ba talaga ang pag-aari ng isang taong Hadzabe sa mundo? Isang kaldero sa kusina. Isang lalagyan ng tubig na gawa sa upo. Isang palakol na may talim na metal na nakuha sa kalakalan. Isang busog at mga palaso. Isang kutsilyo sa pangangaso sa loob ng kaluban na yari sa balat ng dikdik. Damit sa katawan. Ilang maliliit na gamit na nakatago sa isang bag na nakasabit sa leg. Iyon lang. Ang buong komunidad ay nagmamartsa sa masukal na Aprika hanggang sa kung saan bumagsak ang hayop. Mga kababaihan na may dalang mga sanggol na nakatali sa likod gamit ang mga tela o balat. Maliliit na bata na hinihila sa kamay o karga sa mga bisig ng mga mas matanda. Mga matatanda na naglalakad sa sarili nilang bilis nang walang pagmamadali dahil walang sinuman ang iniiwan sa anumang pagkakataon. Kapag dumating sila sa lugar ng huli, ang trabaho ay nagsisimula agad. Ang mga bagong kubo na gawa sa sanga ay itinayo sa paligid ng bangkay gamit ang materyales na makukuha sa malapit. Ang mga siga ay pinapaapoy gamit ang tradisyonal na teknik, isang matigas na kahoy na mabilis na pinapaikot sa pagitan ng mga palad laban sa isang malambot na piraso ng kahoy na may maliit na butas. Lumilikha ng sapat na friction upang makagawa ng isang nagbabagang baga na pagkatapos ay hinihipan sa tuyong damo hanggang sa maging apoy. At nagsisimula ang proseso ng paggamit sa hayop na magpapakain sa buong grupo sa loob ng maraming linggo. Ang isang adultong lalaking girafa ay maaaring tumimbang ng mahigit 1,200 kilo. Ang mga siyentipikong pag-aaral tungkol sa carcass yield sa mga girafa ay nagpapakita na ang mga lalaki ay nagbibigay ng humigit kumulang 62% ng kanilang timbang sa mapapakinabangang karne. Ang mga babae ay halos 57%. Nangangahulugan ito na ang isang malaking lalaki ay maaaring magbigay ng sa pagitan ng 600 at 700 kilo ng purong karne. 600 kilo ng protina.
Para sa isang grupo ng 30 tao na karaniwang gumugugol lamang ng 3 hanggang 4 na oras bawat araw sa paghahanap ng pagkain, ang isang solong girafa ay kumakatawan sa isang halos hindi maisip na kasaganaan. Ito ay katumbas ng mga linggo ng matagumpay na pangangaso na nakatuon sa isang solong napakalaking hayop. Ang karne ay pinoproseso sa iba't ibang paraan sa mga susunod na araw. Ang bahagi ay kinakain agad, pinuputol sa mga piraso at inihaw ng direkta sa ibabaw ng naglalagablab na mga siga. Ang taba ay natutunaw at pumapatak sa mga baga, lumilikha ng amoy na umaakit sa lahat ng mga scavenger sa rehiyon, mga hiyena na umaaligid sa ligtas na distansya, mga buitre na matyagang umiikot sa asul na langit, mga tsakal na nagmamanman sa pagitan ng mga palumpong. Ang bahagi ng karne ay pinuputol sa manipis at mahahabang piraso, isinasabit sa mga sanga o pansamantalang lubid upang matuyo sa araw at sa patuloy na hangin. Ang prosesong ito ay lumilikha ng isang uri ng African jerky na tinatawag na biltong na maaaring tumagal ng mga linggo o buwan ng walang refrigerasyon, kahit sa matinding init ng savanna. Ang tuyong karne ay nawawalan ng malaking bahagi ng kahalumigmigan, ngunit pinapanatili ang mga protina at mahahalagang sustansya. Ang mahahabang buto ng mga binti ay tumatanggap ng espesyal na pagtrato. Binabasag ang mga ito gamit ang mga batong ginagamit bilang martilyo laban sa mas malalaking bato na nagsisilbing anvil, inilalantad ang matabang utak ng buto na itinuturing na isa sa pinakamalaking delikasi. Ang utak ng buto ng girafa ay lalong pinahahalagahan, mayaman sa calories, sa mahahalagang fatty acids, sa mga sustansya na sinisipsip ng katawan ng tao nang may pambihirang kadalian. Ngunit hindi lahat ng karne ay pag-aari ng lahat ng pantay-pantay. Ang mga hadzabe ay may konsepto na tinatawag na epeme na namamahala sa pamamahagi ng ilang partikular na bahagi ng hayop. Ang mga lalaki lamang na nakapatay na ng malaking huli, na karaniwang nangyayari sa edad na 20, ang maaaring tawaging mga lalaking epeme. At ang mga lalaking epeme lamang ang maaaring kumain ng ilang bahagi na itinuturing na espesyal at sagrado, ang bato, ang baga, ang puso, ang leeg, ang dila, ang ari ng hayop. Ang mga bahaging ito ay kinakain ng hiwalay, sa isang pagkain na para lamang sa mga kalalakihan na nagaganap malayo sa mga kababaihan at bata, karaniwan ay sa gabi kapag ang lahat ay natutulog na. Ito ay isang sandali ng pakikipagkaibigan sa pagitan ng mga mangangaso, ng mga ibinahaging kwento, ng pagpasa ng kaalaman mula sa mga matatanda patungo sa mga mas bata. Ang natitirang bahagi ng karne, gayunpaman, ay hinahati sa isang paraan na pambihirang pantay-pantay. Ang mga hadzabe ay walang mga pinuno. Walang formal na herarkiya sa lipunan. Hindi sila nag-ipon ng kayamanan o mga ari-arian na higit sa pinakamababang kailangan upang mabuhay. Kapag may karne, ang lahat ay kumakain hanggang sa mabusog. Kapag may kakulangan, ang lahat ay nagugutom ng pantay, nang walang eksepsyon. Ang mga antropologo na nag-aral sa mga hadzabe sa loob ng mga dekada ay inilalarawan ito bilang isa sa mga pinakatunay na pantay-pantay na lipunan na naitala sa kasaysayan ng tao. Isinulat ng antropologong si James Woodburn na ang mga hadzabe ay nahuhumaling sa pagkakapantay-pantay, na ang mga pagkakaiba sa kapangyarihan, kayamanan at katayuan ay sistematikong binabago ng mga malalim na nakaugat na pamantayang panlipunan. Ang bahagi sa paligid ng orihinal na sugat, kung saan pumasok ang lason sa daloy ng dugo, ay kailangang maingat na alisin at itapon. Ang mga cardiac glycosides ay maaaring mapanganib kung makakain ng marami. Ngunit ang natitirang bahagi ng hayop ay ganap na ligtas. Ang lason ay hindi kumakalat sa kalamnan sa panahon sa pagitan ng pagkalason at pagkamatay. Ang mga araw pagkatapos ng pagkatay ng isang girafa ay mga araw ng kasaganaan at tunay na pagdiriwang. Walang kailangang lumabas upang mangaso o mangolekta. Ang pagkain ay naroon, sagana, pinapanibago sa bawat pagkain. Ang mga gabi ay kinabibilangan ng mga sayaw at awit na umaalingaw sa madilim na savanna, mga kwentong isinasalaysay sa paligid ng mga siga, tawanan ng mga bata na may busog na tiyan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Ang mga hadzabe ay may ritual na sayaw na tinatawag ding epeme na nagaganap lamang sa mga gabing walang buwan, sa ganap at lubos na kadiliman. Ang lahat ng siga sa kampo ay ganap na pinapatay. At sa kadiliman, ang mga lalaki ay sumasayaw, itinatapik ang mga paa ng may ritmo, kumakanta ng mga sinaunang awit na nag-ugnay sa mga buhay sa mga patay, sa mga tao sa mga puwersa ng universo. Si Ishoko at Hain ang mga sentrong figurang mitolohikal ng kosmolohiyang ito. Ayon sa mga hadzabe, noong unang panahon ang langit ay nasa ilalim ng lupa.
Binilot ni na Isyoko at Hain ang langit at lupa tulad ng 2 piraso ng balat at ipinagpalit ang kanilang mga posisyon, inilagay ang langit sa itaas natin. Ang mga figurang ito rin ang nagbigay sa mga tao ng akses sa apoy, nagturo kung paano umupo, kung paano pumili ng mga lugar na titirhan, kung aling mga pagkain ang maaaring kainin. Si Isyoko ay solar at pambabae. Si Hain, ang kanyang asawa, ay lunar at panlalaki. Ngunit ang kasalukuyang katotohanan ng mga Hadzabe ay hindi gaanong payapa kaysa sa paglalarawang ito. Hanggang 30 taon na ang nakalilipas, regular silang nangangaso ng malalaking hayop tulad ng mga zebra, buffalo at girafa sa makakapal na kakahuyan ng akasya sa kanilang tinubuang lupa, ang lambak ng Yaedachini. Ibinahagi nila ang teritoryo sa mga rinoceros, leon, elepante at malalaking kawan ng mga hayop. Ngayon, ang karamihan sa mga malalaking mamalyang ito ay lubhang nabawasan. Ang mga Hadzabe ay lalong umaasa sa mas maliliit na huli, maliliit na dikdik, unggoy, baboy ramo. Ang pangangaso ng girafa ay naging isang bihirang kaganapan. Ang teritoryo ng Hadzabe ay lumiit ng 70% sa nakalipas na 50 taon. Ang mga pastol ay nagdala ng mga baka na nakikipagkumpetensya sa tubig at nagtataboy sa mga huli. Ang mga magsasaka ay nagputol ng mga kagubatan upang magtanim ng mga sibuyas. Ang mga highway ay pumuputol sa mga landas ng migrasyon ng hayop. Ang mga bakod ay naghahati sa komunal na lupa. Mula sa populasyon na halos 1,300 tao, 1/4 na lamang ang